Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Okay, sarap na. Hopeful Saturday sa iyo kaagapay. Pagbati namin sa iyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mabuting Panginoon. Welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ialay natin kaagapay kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer. Ito po si Pastor Ronald Llobrera at kami ay sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. We are also broadcasting sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube ng DZAS at ganoon din kaagapay sa 702 DZAS app. Bago ang lahat, tayo muna ay lumapit sa presensya ng ating Panginoon sa ating opening prayer. Samahan mo ako manalangin kaagapay. Panginoon, sa oras pong ito, lubos ang aming pagpupuri, pasasalamat sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo'y nananatiling tapat sa bawat isa sa amin. Nararanasan namin, Panginoon, ang inyong biyaya at pag-ibig sa lahat ng pagkakataon sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat at mayroon po kaming chance na makalapit sa inyo, makadulog sa inyo, Panginoon, at bilang inyong mga anak, kami po ay hihingi, Panginoon, ng inyong pagtugon sa mga panalangin kahilingan mamaya sa aming prayer time. Lord, maraming salamat po at ang aming mga kaagapay ngayon na kasama namin, Panginoon, sa pananalangin at pag-aaral ng iyong mga salita ay aking idinadalangin, Panginoon, sila na may pinagdadaanan ngayon sa pamamagitan ng pagdulog namin sa inyo at pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon, magkakaroon ng bawat isa ng kapayapaan, kalakasan na manggagaling sa inyo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Ang dalangin po namin, Panginoon, pangunahan niyo po kami at kayo po din, Panginoon, na maging sentro ng bawat tahanan, ng bawat pamilya sa oras pong ito. Igawad ninyo ang inyong pagpapala, ang inyong mayamang biyaya, Panginoon, sa bawat isa amin para nasa namin ito according to your perfect will. At Lord, maraming salamat din sa kalusugan na mayroon po kami at kagalingan doon sa mga karamdaman na naranasan namin noong mga nakaraang araw. Sa iyo ang lahat ng papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin at ako po si Pastor Ronald Llobrera upang mas maging mabiyaya pa ang ating prayer time. Kaagapay maaari mong i-comment ang iyong mga hiling sa panalangin sa ibaba. Gagawin natin ang ating makakaya upang maisama yan sa ating panalanginan mamaya. At kung sakali naman kaagapay na sinasagot na ng Lord o sinagot na ng Panginoon ang inyong mga prayer request, pasalamatan din natin siya sa pag-comment ng inyong praise reports. At kung may mga pagkakataon na hindi na po namin lahat mabasa ang inyong mga pinadalang prayer request, alam naman natin na ang Diyos ay kayang abutin ang lahat ng ating mga kahilingan sa Kanya. At umasa po kayo,
maging sa aming mga personal prayer and devotion, ay isasama po namin ang inyong mga ipinadalang prayer request. At alam natin na ang Diyos ay tutugon ayon sa kanyang banal na kalooban, banal na kapanahunan sa ating buhay. Purihin ng Panginoon. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito, halika at magbulay-bulay tayo. Kaagapay, samahan mo ako sa pag-aaral ng mga banal na salita ng Diyos. Mayroon tayong mga ginagawa bilang mananampalataya, mga hakbangin na ating ginagawa sa ating buhay pananampalataya. At ito na yung ating pinag-aaralan na simulan na paksa, at itinutuloy po natin ito sapagkat napakahalaga na malaman natin ang mga hakbangin ito. Natalakay natin ng mga nakaraan ang mga hakbangin, at ang unang hakbang ay ang pananampalataya. Pangalawa, yung ating kabutihan, virtue. Pangatlo, yung karunungan o knowledge na galing sa Panginoon. Pangatlo, pang-apat ay yung pagpipigil sa sarili, self-control. At panglimang hakbang ay yung pasensya, pagtitiis, katatagan ng ating buhay, pananampalataya. At ang pang-anim, godliness. Paano tayo lalago sa ating pansariling kabanalan, sa ating personal na karanasan? May 4 na antas or 4 levels ang banal na pamumuhay. Level 1, hatred of sin, pagkamuhi sa kasalanan. Level 2, fear God's punishment or discipline, pagkatakot sa parusa o disiplina ng Panginoon. Level 3, desire God's approval and reward, pagnanais na tumanggap ng papuri at gantimpala mula lamang sa Diyos. Mayroon pang mas malalim at mas mataas na antas ng kabanalan. Ito ay ang pagnanais na tumanggap ng papuri at gantimpala mula sa Diyos. Colossians chapter 3 verses 23 and 24, and whatever you do, do it heartily as the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of inheritance, for you serve the Lord Christ. Knowing that from the Lord you will receive the reward of inheritance, for you serve the Lord Christ. Sa Tagalog, ito po ang binabanggit. Anumang iyong ginagawa ay gawin mong buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na ang Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana, sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Kaagapay, ang kabanalan ay pamumuhay sa isang paraan na sa wakas nito ay maririnig natin ang ganitong papuri galing sa Diyos. In Matthew chapter 25 verse 21, his Lord said to him, ito yung maririnig natin, "Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord." Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting manggagawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamanahin kita o pamamalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Amen. Level 4, love God for Himself alone, not for His gifts. Ibigin ng Diyos sa ganang kanyang sarili at hindi dahil sa kanyang mga kaloob. Subalit ang pinakamataas at pinakamalalim na antas ng kabanalan ay ito. Higit pa kaysa pagkamuhi sa kasalanan, higit pa sa pagkatakot sa parusa at disiplina ng Diyos, at higit pa sa pagnanais na tumanggap ng papuri at gantimpala mula sa Diyos, maaabot natin ang pinakamataas na antas ng kabanalan kapag inibig natin ang Diyos at ninanais natin na ang Diyos,
ang siyang maghari sa atin dahil sa kanyang sarili lamang at hindi dahil sa kanyang mga kaloob o dahil umiiwas lang tayo sa kanyang parusa. Ang kabanalan ay ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas natin dahil sa Kanya lamang at wala ng iba pang dahilan. Psalm 27:4, One thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Isang bagay ang hinihingi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng mga kaarawan ng aking buhay upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo. Psalm 63 verses 1 to 8, O God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water. So I have looked for you in the sanctuary to see your power and your glory. Because your loving kindness is better than life, my lips shall praise you. Thus I will bless you while I live. I will lift up my hands in your name. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise you with joyful lips. When I remember you on my bed, I meditate on you in the night watches, because you have been my help. Therefore, in the shadow of your wings, I will rejoice. My soul follows close behind you. Your right hand upholds me. Ang gandang mga talata, kaagapay. Psalm 73:25, Whom have I in heaven but you? And there's none upon earth that I desired besides you. Sinong kumakasi sa akin sa langit kundi ikaw, at walang ninanasa ako sa lupa liban sa'yo. Alam mo kaagapay, sa katunayan, ang bawat antas na ito ng kabanalan ay magsisilbing hamon sa atin sa iba't ibang kapanahunan ng ating buhay. May panahon na ang pagkamuhi sa kasalanan ay siyang pinakamalakas na hamon sa atin. Sa ibang panahon naman, maaring tayo ay maliligtas sa maling mga desisyon o hakbang dahil tayo ay takot sa disiplina o parusa ng Diyos. At sa ibang pagkakataon, maaaring tayo ay mahamon na magpatuloy sa pagsunod sa Diyos dahil sa pangako ng Kanyang ibinibigay na papuri at gantimpala. Subalit sa lahat ng panahon, naway tutulungan tayo ng Espiritu Santo at ng biyaya ng Diyos na lagi nating pagsumikapan na naisin at mahalin ang Diyos para sa Kanyang sarili lamang at hindi para tumanggap ng mga kaloob sa Kanya. Yung totoong pag-aalay, paghahandog at pag-ibig sa Diyos. Amen. In a world full of noise, there is news that rings true, promising hope and renewal for Filipino people. The gospel broadcasts of FEBC Philippines reach communities in 27 languages across 15 regions through 13 radio stations and online. 2 shortwave transmitting sites in Iba and Bocaue bear the gospel to listeners in China and Southeast Asia in over 40 languages.
in everyday theology and Christian living commentary, in public service and first response programs, in curated music and radio drama. Gospel perspectives reach hearts and change lives. Your support powers our broadcasts. Lord, ito pala yung purpose mo sa buhay ko. Makilala ka. Tuwing nakikinig pa ako sa Dix FA. Ang Dix FA, parang nangungusap po sa akin yung Panginoon. Huwag kang mawalan ng pag-asa, trust me lang lagi. Isa po akong OFW. Sa ibang bansa po, mahirap po talaga yung buhay na mag-isa lang ako. Parang may kulang. So ito pong istasyon na ito ay nakakatulong po talaga para yung mga tao na kailangan pa talagang ma-reach out po, lalo po sa mga taong hindi pa nakakikilala sa atin, Panginoon. Our work takes us beyond the studio into the midst of our radio communities, there to strengthen them with bonds of love, truth, and shared growth. Your support builds these bridges. Ako po si Dato Manong Abag Maulana na isang radio community talent ng Barangay Bito, Dato Pinjinso at Maguindanao del Norte. Nakakatulong din sa akin ang Radio Gandingan dahil marami akong natutunan katulad ng mga seminar, interview at mga iba pang training at natuto din akong gumagawa ng script at community news. At meron din silang naitulong sa aming community tulad ng mga makinarya at iba pang pangangailangan ng aming community, lalo na kung may darating na kalamidad ay nandyan sila upang tulungan ang mga taong nangailangan ng tulong hindi lang sa aming lugar, pati na rin sa ibang lugar. In times of calamity, we step in to provide vital communication services and even more vital lifelines of counsel and gospel hope. Your support gives aid. Kami po talaga ay sanay na nakikinig sa radyo. Sinusundan namin yung balita. Sabi ko, i-open kaya natin kung mayroon ng station. Naghanap kami ng station, wala talaga. Lumabas yung sa inyo na 98.5 FEBC. Narinig ko nga doon First Response Air, The Way, Radio. Sabi ko parang hanggaan sa ano ko yan. Hanggang narinig ko nga, may mga Christian song, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, lakasan mo. Sabi ko sa aking may bahay. So, yun, narinig na nga po namin. Tapos, quote kayo ng Word of God, talagang very comforting. Kailangan namin yun sa panahon ngayon. Filipinos need Christ's gospel everywhere, every day. Whom will you help us reach? Sa mga sandaling ito, kaagapay, tayo po ay dumulog at dumako tayo sa ating panalangin, kahilingan para sa Panginoon. At hingin natin to ng buong puso na may pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Tayong lahat ay manalangin. Aming Panginoon, sa oras pong ito, muli kami ay lumalapit sa inyo, dumudulog at idinudulog, Panginoon, ng aming mga panalangin kahilingan. Panginoon, alam namin na kayo po ay nakikinig at hindi kayo madamot at hindi kayo magpapabaya sa inyong mga anak, Panginoon. At tutugunin ninyo ang mga panalangin ito ayon sa inyong kalooban. Amin nilalapit ngayon sa oras na ito, Panginoon, si Pastora Gemma Regis, Lord. Ang aming panalangin para sa kanya ay kalakasan, Panginoon, at ingatan niyo po ang kanyang paglilingkod. At ang kanyang panalangin din, Panginoon, para sa kanyang kapatid na si Sister Hermie ay healing, Panginoon, at maging si Sister Flor. Panginoon, pagpalain niyo po mga kapatid na ito at igawad ninyo ang kagalingan sa kanila. Amin din po inalalapit sa oras na ito, Panginoon, si Bing Tronsion, Lord. Ang aming panalangin para sa kanya, Panginoon, ay financial provision, lalo na po sa pangangailangan ng kanyang mga anak sa pag-aaral. Inilalapit din namin sa panalangin si Gino Ferry, Lord. Ang aming panalangin para sa kanya ay mabilis na kagalingan, Panginoon, mula sa kanyang naranasang stroke, Lord. Bigyan niyo siya ng kalakasang physical. Amin din nilalapit sa oras na ito, Panginoon, si Sister Vicenta, Lord. Ang kanyang panalangin ay mabuting kalusugan
at kagalingan para sa mga may karamdaman, Panginoon. Lord, ipinagpe-pray din namin si Joseph Estacio, Panginoon. Complete healing para sa kanyang naranasang hemorrhagic stroke, Lord. Bigyan niyo siya ng kagalingan at sapat na kalakasan para harapin ang pagsubok na ito sa kanyang physical na kalagayan, Panginoon. Lord, amin din pong pinagpipray si Rosemary Bernardo. Financial blessings po ang panalangin namin para sa kanya, anuman ang sitwasyon ng kanyang buhay ngayon, kasama ng kanyang pamilya. Lord, ang inyo pong pagpapala at provision ang kanilang maranasan. Ganun din, ipinagpipray namin Sister Janet Jimenez. Lord, ang kanyang panalangin ay regular work para sa kanyang anak na si PJ at good health para po sa kanyang mga kamag-anak at mga mahal sa buhay. Lord, igawad ninyo ang inyong pagpapala sa pamilya ni Sister Janet Jimenez. Lord, ganun din si Del Santiago, financial provisions ang aming panalangin para sa kanya at para sa kanyang pamilya. Pagpalain niyo siya, Panginoon. Ganun din aming inilalapit, Lord, si Obig Seret. Ang kalusugan at kaligtasan ng kanyang anak ay aming pong panalangin. Ganun din ang kanyang manugang, Panginoon. Lord, ipinagpe-pray ko rin sa oras pong ito si Sister Josie Bautista. Ang aming panalangin para sa kanya ay good health, peace, and protection para sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Panginoon, akin din pong inilalapit sa oras na ito ang aming kapatid na si Brother Engineer Romeo David at ang buong David family. Pagpalain niyo po si Brother Romeo David, ingatan niyo po siya sa kanyang kalusugan at anumang pagkakataon sa kanyang buhay ay patuloy kanyang maranasan at makita niya ang inyong kabutihan lagi sa kanyang buhay at ang kanyang pamilya. Lord, ipinagpe-pray din namin, Panginoon, Sister Teresita Di Fontorum, dyan po sa La Union. Lord, nakikita niyo ang pinagdadaan ng challenges ng aming kapatid na ito, lalo na po sa kanyang anak na may karamdaman. Panginoon, Lord, kayo po magbigay sa kanya ng kalakasan, kasama po ng kanyang asawa at maging ng kanyang anak na mayroon pong pinagdadaan ng karamdaman. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa kanila. Nilalapit ko rin si Sister Ana Tutel at ang buong Tutel family dyan po sa Middle East. Lord, pagpalain niyo po sila, anuman ang kanilang ginagawa, maging ng kanilang trabaho, Panginoon, ang kanilang buong pamilya. Lord, i-bless niyo po sila, ang Tutel family. Lord, ipinagpe-pray ko rin si Sister Cora Salitico. Ang aming kapatid na ito, Panginoon, ay lagi pong nakaantabay, laging nagtitiwala sa inyo. Kasama namin lagi sa aming mga broadcast dito sa FEBC. Kaya naman po, Panginoon, ang aming panalangin, ipatuloy mo siyang ingatan at ang kanyang buong pamilya. Lord, pinilapit ko rin Sister Mila Pascua. Kasama rin namin ang kapatid na ito noon pa sa paglilingkod dito sa FEBC bilang aming partner, Panginoon, maging sa panalangin. Lord, ang aming dalangin, ingatan niyo po siya at ang kanyang pamilya. Huwag niyo silang pabayaan, Panginoon. Lord, akin din po inipag-pray si Sister Mila Pascua or Nene de Leon Dionisio, Panginoon. Lord, maraming salamat at alam namin na si Nanay Nene ay lagi pong naglilingkod sa inyo sa anumang kaparaanan, sa anumang kapanahunan, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kanyang buhay. Ganon din si ang aming nanay, Panginoon, dyan po sa Nueva Ecija, sa Aliaga, si Sister Alona Dionisio, Panginoon, at ang buong Dionisio family. Igawad ninyo ang inyong mayamang pagpapala sa kanilang lahat. Lord, maraming salamat sa araw na ito at kami ay nakadulog sa inyo at asa po kami ng mga panalangin ito inyong tutugunin ayon lamang sa inyong perpektong kalooban sa aming mga buhay. Maraming salamat po, pinapupurihan namin kayo at dinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. May harding mapananalangin. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula sa mga araw ng Biyernes, Sabado at Linggo.
at ang iba pang mga hardinero na napapakinggan mula Lunes hanggang Huwebes sa radyo, online at dito po sa Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na lagi nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus.